We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Agosto 9, Purihin ng Panginoon, halos ay kagitna na tayo ng Agosto. Dito sa Estados Unidos, panahon ng tag-init. Talaga mainit dito sa Estados Unidos. That's right. Ate Maru, paano ginagawa mo para mo natatagalan tong init ng Timog, California? Minom na maraming tubig. Tapos, Speaking of tubig, iinom muna ako. Ayun nga. Ako din, may baon din ako dito. At saka, of course, aircon. Pero medyo mahal ang aircon, kaya electric fan na lang. I have a small one, so lapit lang sa ano. But still, pasalamat tayo sa Panginoon na we are still alive and kicking and just enjoying whatever we go through with this life. Oo, Ate Maru, alam mo, may lola ko masyado matipid. Ipamaypay, imbis ipapaypay niya, baka masira, no? Ang ginagawa niya, ipipirmi niya pamaypay, mukha niya kinikilos niya. Kaya natawa tuloy si Rose. Kaya hanggang ngayon, panahon pa ni Rizal yung kanyang abaniko, buhay pa hanggang ngayon. Pero kidding aside. Pero siya, wala na siya. Wala na. Kababata si ni Andres Bonifacio. Pero ako'y tuwan-tuwa ako, Ate Maru, na nakilala mo yung ating guest at muli natin ibabalik. Narinig natin yung pauna niyang kasaysayan. Yeah. At muli nating itampok sa ating palatuntunan. Ngayon linggo at hanggang sa 23 ng Agosto, ang ating kapatid na Rose C. Kiam Siam Bautista. Welcome back, Rose. The Lord. Welcome back. Magandang gabi sa iyo, Iha. Kamusta ka sa init ng California? Good evening po. Okay naman po. I was looking forward sa init kasi ang lamig-lamig ng mga nakaraang buwan. Opo. Alam mo si Ate Rose ay tiga Caloocan, malapit sa monumento, yung papunta kay Cubao. At staunch member sila ng Grace UMC sa may monumento. Narinig natin kanyang kasaysayan last Saturday. At nabalitaan ko sa pag-uusap natin na meron siyang isang kahanga-hangang kasaysayan ng papapagaling at paghango ng Panginoon. Ate Maru, pangunahan mo po. Excited ako marinig. Itong ating guest ay nagkwento siya sa akin. Sabi niya, ate, alam mo, one time in my life, nasunog. Pero explain niya which part of her body ang nasunog. And then sabi niya, ang problema ko, diabetic pa ako. So, mahirap yun. Mahirap mag-heal ang mga sugat when you have that kind of problem. So, Rose, bring us to that story. And we are so excited na how the Lord helped you go through with this ordeal sa iyong buhay. Let's welcome back. Rose, please. Hello po. Actually po, my diabetes started gestational. So, when I got pregnant. So unfortunately, hindi na po na-overcome. Hindi ko na po naayos. So even nung dumating po ako sa Amerika, so nag-start lang magte-take ng medication hanggang sa lagi na nga akong pinapagalitan ng doktor ko. Kasi nga po, syempre, matigas din ang ulo ko. Dahil minsan pag nurse ka, parang akala mo, hindi totoo yan, tama to. But anyway po, So far naman po, na-maintain ko yung diabetes ko kasi meron akong iniinom na gamot. Kaya lang, yung pong isang pastor namin dito sa Amerika, magbe-birthday, and I was asked to make kare-kare dahil yung po lagi ang specialty ko. And normally, I would cook the meat, papalambutin ko sa pressure cooker the night before the celebration para naaalis yung lahat ng mga fats. So, nung time ko yun, inon ko yung pressure cooker. Way back then, hindi pa yung pressure cooker na parang rice cooker. So, nakasalang pa sa apoy.
And so, siguro mga 5-10 minutes na po siyang naka-on. And then, I've noticed na nag-drip yung tubig. So, hindi ko po nalapat yung saraduhan ng tama. And I was on the phone with my cousin sa Philippines. Dahil lagi ako nakikipagkwentuhan sa mga taga-Pilipinas. So, nung sabi ko, ay, teka muna. So, pinatay ko po yung apoy. Dahil sabi ko, di-depressurize ko para isalang kong uli. So, siguro mga 20 minutes na kami nag-uusap. And then, sabi ko, teka lang, babaguhin ko yung pressure cooker. So, trinay ko muna po. Wala akong narinig na ingay. So, inassume ko na wala na siyang pressure. But then, when I open it, sumabog. Oh my. So, ngayon, buti na lang, God's grace, na paligid, yung mukha ko po napatagilid ko. Kasi otherwise, sa mukha ko po sa sabog. So, nangyari, yung pinakatakip ng pressure cooker, sumabog siya dahil dun sa pressure niya, tumama po sa tiyan ko, sa left side hanggang sa thigh. So, yung buong mantika nung kumukulot, pumunta po sa akin. So, from the stove, I was pushed towards the dining table. And that was almost midnight, 10 minutes before midnight. So, nung bumagsak po ako sa sahig, tumayo ako, I rushed to the restroom, nag-shower po ako, and then right away, pag nung mga shower, nung tubig, blister na po siya all over. Oh, wow. So, dinala po ako ng anak ko, tsaka ng brother ko sa UCI, kung saan ako nag-work. So, pagdating ko po doon, so puro na siya blister. And then, nung pinatawag na po yung mga burn doctors, it took a while for them to come. So, syempre po, may pain na kasi mapula na siya. Tapos, blister na siya all over from left side ng tiyan ko hanggang sa hita. Tapos, may konti sa kamay. Pero, praise God, wala po sa mukha kasi gumanon ako. So, nung pong dumating na yung mga doctors, so i-debride na nila, di ba, yung lilinisin yung skin mo. Binigyan po ako ng gamot, Dilaudid, painkiller. So, ngayon, nung pag-inject po ng nurse, nag-seizure po ako. Kasi I'm allergic to Dilaudid na hindi ko alam. So, 3 hours po ako nag-pass out. Nangingisay ako doon. Andun yung sister-in-law ko na who's also a nurse. So, syempre, takot silang lahat. And then, sa nawalan ako ng malay. And then, after 3 hours or 2 hours, I would say 2 hours, magising ko po, may dala na namang hiringgilya yung nurse. Sabi ko, what is that? O sabi niya, same stuff. Sabi ko, no. I reacted earlier, so that means allergic ako. Kasi marami po akong allergies sa medication. Pero obviously, she did not listen. Sabi niya, oh, no, this is a good drug. Pinush na naman po niya. So nangisay na naman po. So nagalit yung po. Tinatawag niya yung pinaka-manager ng emergency room. Kasi hindi sila nakikinig. So, nag-pass out po ako uli. And then, by the time na na-wake up na ako, so, nililinis na nila. Di syempre po, ang hapdi-hapdi. Kasi ang tagal-tagal nung paglilinis. Kinugupit nila yung mga dead skin. And then, nilagyan ng ointment. So, sabi ko dun sa doktor, who happens to be pediatric doctor siya na nag-rotation. So, kilala ko siya. Sabi ko, can you send me home? Sabi niya, gano'n, hindi pwede kasi kailangan gising ka. Kasi nga po, na-drugs ako ng mga gamot. Sabi niya. Kasi akala nung nurse, hindi siya addict, kaya gano'n. Pero hindi niya alam, nagre-react ako dun sa gamot. So, sabi ko gano'n, you better discharge me or else I'll die here. Sabi ko gano'n. Sabi niya gano'n, the only way I can discharge you if you'll be able to stand up. Sabi ko, kumuha ka ng wheelchair, tatayo ako sa wheelchair. So, tumayo po ako sa wheelchair. So, nandun kami nag-midnight, no? So, umuwi po kami mga 6:30 ng umaga. So, paglabas ko po dun sa hilong-hilo ako. And then, binigyan na lang nila ako ng Vicodin. Pero every 2 hours po, every 30 minutes after I take the Vicodin, nagsusuka ako kasi po marami kong allergy. So, sinabihan akong doktor, dahil diabetic ka, it will take you 6 months to heal. Siyempre po may trabaho ako, paano yun? Yes. Pero pagka every time na may sinasabi sa akin negative, I always say, I rebuke you in Jesus' name. Hindi ko tinatanggap yung declaration na yun. So, lagi po yun nasa mind ko. So, nung umuwi po ako, nung pag-inom ko ng gamot, so every 30 minutes na due na yung gamot, na-realize ko, nag-vomit ako talaga. So, ibig sabihin, sensitive ako sa Vicodin. So, listed din po siya na allergic ako sa gamot na yon.
So, ang ginagawa ko po sa bahay, kasi everyday mag-hydrotherapy ka. So, you have to go in the clinic, lilinisin nila. Siyempre po sa clinic, hindi nila gagawin yun gently kasi maraming pasyente. Yeah, that's So, ang right. gagawin ko po, before ng oras ng time na para ako magpa-hydrotherapy, maliligo na ako sa bahay. It takes me an hour and a half. Kasi unti-unti ko po siyang ikakasin. Para pagdating sa clinic, yung isang ganon nila, hindi na mahirap. Kasi every time po na magkaroon siya ng skin, kailangan nilang tanggalin hanggang mahintay mo na yung skin mo meron ng pigmentation. That's the only time na sasabihin nilang healed. Pero himala po, yung 6 months nila, in 2 months time, I was back to work. Praise the Kasi Lord. everyday dinideclare ko na, in Jesus' name, I will be healed. Tsaka pagka po nakabenda yung tiyan ko, mafe-feel mo yung exudates ng mga tubig na nararamdaman ko. Syempre po si Mami, matanda na rin siya noon. So, hihintayin ko pa yung anak kong makarating from school kung meron akong kailangan kasi I live in a 2-story house. Kaya, pag sumigaw mama ko, anong gusto mo anak? Sasabihin ko, I'm okay ma, I'm okay. Pero saan ka? Gutom na ako, mababa na yung sugar ko kasi diabetic ako. Pero I don't want my mom to be going up and down. Kaya I have to wait until my daughter gets home para sabihin ko, anak, gutom na ako, dalan mo ako ng pagkain. And then syempre po, everyday, nandun ako sa hydrotherapy. Minsan nga, ganun, pwede bang hindi na ako magpunta? Kaya lang, kailangan kang lagyan ng gamot ng doktor. So, yun po, out ako sa schedule sa trabaho, tapos ina-anticipate nila na it's a short-term disability to long-term. Pero in 2 months po, God's miracle, nakita ko nagpipigmentation na yung skin ko and it's drying. It's drying. Wow. And so in 2 months time, I was healed. Bumalik na po ako sa trabaho. Kaya, yun. And then yung, syempre po yung diabetes mo, hindi makokontrol dahil sa meron kang skin problem. Pero with God's grace po, na-monitor ko naman. Kaya sabi nga nila, I cannot imagine na kung anong nararamdaman mo. Kasi as a pediatric nurse, may mga burn patients po kami na you can see them playing. Then in 5 minutes, they will be asking for pain medication. So some nurses, they think na umaarte lang yan, hindi naman masakit yan dahil sa naglalaro Pero when I experience it, yun ang shinare ko sa mga kasama ko na ang pain is subjective. So when they tell you if they're in pain, listen and give the medication. Kasi doon ko po naranasan na napakasakit po ang masunog. Dahil talaga yung pain, parang sa nerve, nanggagaling sa nerve ng body mo. Kaya yun po, pero with God's grace, miracle, nakaraos po ako ng, kaya nga nung, di ba may mga burn survivors. So, hospital po, meron kaming mga activity where they will share all together, may program. So, sabi ko, nakakahiya naman, nurse ako nitong mga pasyenteng to, tapos I'm one of them too. Kaya lang talaga, kasama nila ako doon kaya nung umattend po ako nung parang party ng mga burn survivor. Yung iba, syempre, kilala ko na ikaw yung nurse ng anak ko, ikaw yung nurse ng anak ko. Ano ba yan? Nurse at the same time, patient. Kaya yun po. Yun ang karanasan ko sa aking pagkakasunog na na-realize ko na talagang pag sinabi ng isang tao na masakit kasi hindi until ka masunog, hindi mo marirealize na ang sakit palang masunog. Tunay yan. Totoo natin, Maru, ang daddy na-injure sa panahon ng pangalawang digmaan pandaigdig yan ang daddy. At burn din ang kanya naging problema dahilan sa tindi na labanan ay sumabog yung pulbura at kasama siya sa tinamaan. Ang sabi niya sa akin, anak, ang daddy katakot-takot na hirap ang dinaanan niya sa buhay, katakot-takot na karamdaman, Pero ang sabi niya sa akin, pinakamasakit na mangyayari sa isang tao yung burn, yung ikay masunog. Napakasakit daw palang talaga niyan. At kaya habang kinukwento na Sister Rose, nararamdaman ko yung kanyang pain at hindi ganoon talaga kadali yun Pero nakita natin ang himala ng Panginoon at huwag kang mag-aalala. May mga pagkakataon na ang mga nasa medical professions
ay humihingi din at kailangan din naman ng tulong. Merong isang dualism na ang tawag sa ating mga anak ng Diyos ay wounded healer. Ibig sabihin tayo mismo sugatan, and Correct. yet nag-o-offer tayo ng healing sa mga tao sa iba't ibang kaparaanan. Ano po. Kaya isa sa mga bagay na nakita ko din kay Sister Rose na huwag mag-aatubili na humingi ng tulong kung kailangan. At doon naman sa mga humihingi ng tulong ay pagkalooban ka agad. Napakalaking himala na ginawa ng Panginoon sa iyong Correct. buhay, Yes. kapatid na Yes. Rose. At Wow. Mhm. ako'y, habang kinagkukwento siya, ako'y nagpupuri sa Panginoon sapagkat tunay na ang Diyos ay naghihimala at nagpapagaling at hindi simple pinagdaanan mo, Iha. At tunay na pinagaling ka ng Panginoon at sa maikling panahon na iyong dinescribe sa atin. Kahanga-hanga, Ate Maru. Pinupuri ko ang Panginoon sa narinig kong kasaysayan ni Ate Rose. Tama yun. At saka yung burn niya kasi sa katawan eh. Kung nga mapasok ka lang nga ng kawali dito sa head mo, napakahapdi. Sobra ang hapdi. But I was thinking, paano kaya yon dito sa tiyan niya and then it went into sa kanyang thigh. Wow. And then the hardship of moving around. Tapos nurse ka pa. Rose, ikaw ba fully recovered ka when you went back to work? Or mayroon ka pang mga ginagamot dyan sa iyong mga nasunog na part? Ano po, actually po, healed na po. Bali, Uh-huh. may pain na, parang pain, superficial na lang, pero yung skin ko po, pigmented na siya. So, ibig sabihin, dry na siya. Pero during the process, talaga pong, pag may nakita kang skin, akala mo okay na yun, di pala okay yun. Tatanggalin uli yun ng doktor, tatanggalin yan. So, ako na po nagtatanggal nun sa bahay para pagdating ko sa clinic, isang haplos na lang silang ganun. Kasi, syempre, hindi naman sila gentle dahil maraming Oo, tama. pasyente. Pero talaga pong, nung ko naranasan maligo ng 1 oras kalahati, kasi po syempre dahan-dahan mong tatanggalin. Kasi ang hapdi-hapdi po. Kasi 3rd degree burn po ako eh. Nga sana itatanong ko kung anong degree ang burn niya. Kailan nangyari ito, Iha? Mga 2016? Aba, kaya sariwa-sariwa pa din sa gunita mo yan dahil sa 9 years ago pa lamang yan. Ano po. So, out of commission ka, out of work, hindi ka nagtatrabaho ng 2 buwan, ano? Dahil sa iyong pagkaka-ospital at healing process, ano, Iha? Opo. Pero isipin mo naman na naka-recover ka kaagad doon. Ngayon ba sa iyong skin ay wala bang traces ng burn na yaon? Ganun ba ang ginawa ng Panginoon? Wala na po. Yung makikita mo na hindi pareho yung kulay, pero almost hindi mo masasabi na nag-burn. Kasi kahit po yung hita ko nawala na yung mga, dati kasi may parang mga line, nawala na po. As days go by, talagang nilinis na rin ni Lord yung scar. Nagkaroon ka ba ng skin graft, Iha? Hindi po. Hindi na kailangan ba? Hindi po. Kaya talagang yung mga doktor namamangha din sila. Kasi syempre pagka initial na assessment sa'yo, sasabihin ganito, ganyan. Pero every time po na pupunta ako sa kasi you go for hydrotherapy, yung mga ano lang yun, mga medical assistant lang. Pero pag pumunta ka sa doktor, lagi silang na-amaze na, oh, it's healing perfectly. Oh, it's good. How's your blood sugar? Ganon. Kaya yun po ang lagi kong nasa isip. Pag sinasabihan ako ng doktor na something negative, sinasabi ko sa mind ko, I rebuke you in Jesus' name. I don't allow. Amen. Ganon. Lagi in Jesus' name, I will be healed. I will be completely healed. Amen. Iya, bilang isang nurse, nakaranas ng magkaroon ng burn. Siyempre ang paso, maliit na paso, kuminsan posporo, kuminsan habang nagluluto ka sa kusina, o kuminsan naman doon sa mga may mga hot water sila sa bahay, pag paliligo, bigla ka na lang na paso. Bilang isang nurse, Iha, at bilang nakaranas na mapaso at magkaroon ng ganyang 3rd degree burn, ano ang maipapayo mo kung sakaling merong
ganitong insidente, napasok ang isang tao, ano ang dapat gawin at huwag dapat gawin bilang isang nurse? Actually po, pagka once napasok ka, tama naman daw po yung ginawa ko, sabi ng doktor, yung hinugasan mo agad. Okay. Kasi para maalis yung init sa katawan. Kaya lang, expectin mo pong mabiblister ka. And then, go to the emergency room right away. Siyempre. And yun. Tapos, i-follow mo lang yung instructions ng doctor. Yun po. Pero, kasi, syempre, bibigyan ka ng pain medicine every 4 hours. Pero ako po, I try na hindi ko inumin siya every 4 hours kasi lagi kong sinasabi yung effect naman sa akin dahil nga po nag-allergy ako, nagde-develop ako agad ng allergy. Wow. So, parang sa akin, kasama yung medication pero kasama madaming dasal. Of course. Kaya even yung mga pasyente ko, pagka syempre tatanungin ka at saka alam mo na kung paano makarelay kasi na-experience mo. Correct. Lagi ko sinasabi, lagi at the end of my teaching, laging kasama prayer. Prayer is powerful. Amen. Wow. Ay, Ate Maru, once again, ang dami ko natutuhan kay Sister Rose at kahanga-hanga ang kanyang kasaysayan, kung paano siyang hinangon ng Panginoon doon. Alam mo, iniisip ko, alam ko ang mga nurses are very, very careful kasi alam nila Alam nila yung nararamdaman ng mga pasyente nila. Sometimes they feel it also. Pero for you to go through with that, ano ang naging reaction ng daughter mo at saka yung mga kapatid mo sa'yo? Kinaawaan ka? Pinagalitan ka? Kasi maano ka? You were Actually po yung daughter ko, syempre iiyak kasi dalawa lang kami together lagi. So, talaga nandun yung pag-aalala, even yung mga kapatid ko, dahil syempre yung hipag ko din po is a nurse, so they know yung severity, alam nila. Yung kumbaga kung ano yung alam mo sa textbook, iniisip mo na, matagalang yan, paggamot, pag-heal. Even yung mga kasama ko sa trabaho, sinasabi nila, you're gonna be gone for a while. Kaya, talaga po nandun yung miracle. Kasi yung bibigyan ka ng set na limit na time frame, pero hindi nangyayari Mas mabilis yung pagpapagaling ng Lord. Kaya, wow. Siyempre sabi nila, bakit sabi nga nung doktor, I don't understand. Bakit ka nagluluto ng almost midnight? sabi ko dun sa doctor, because I'm preparing a dish for a pastor's birthday tomorrow. So sabi pa niya, so what happened to the food? Sabi ko, tinignan ko lang siya, ba't ko syempre, hindi ko na nagawa yung kare-kare. Rose, you're a tough woman. Talaga naman. Napakatapang mo na nurse. Hindi lang para sa mga pasyente na nakikita mo, ikaw mismo na experience mo the pain, ay yung hassle na nangyayari sa iyo. Kaya magaling ka magaling kasi mag-advise kasi nga naranasan mo, first-hand information. Amen. Ayan. Wow, Rose, thank you so much for sharing. Talagang buhay ang ating Panginoon. He works in a miraculous way. Indeed. Hallelujah, Panginoon. Anyway, just a reminder sa ating mga tagapakinig, ang ating programang We Can Do It, ipagsabihin ninyo at sabihin nyo na ito ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganoon din sa ating mga kaibigan dyan sa Coronadal, South Cotabato, take note po, napapakinggan po tayo tuwing Miyerkules ng hapon, alas 5:30 sa DXKI 1062. Okay, so wala tayong oras, Kuya Deo. I was so blessed and the Spirit of the Lord just uplift us when it comes to pain. Hearing itong experience ni Sister Rose. Kaya po kami ay pansamantalang magpapaalam. Alam niyo po, babalik si Sister Rose next week and another miracle. Oh, right. This lady is so blessed. I experience talaga
ang galing-galing. So kami po ay pansamantalang magpapaalam. Ako po si Ate Maru Cepeda Javier. At Dave Marcel po, kinakatawan ko din ang ating panauhin, ang ating kapatid na Rose Bautista. Tandaan ninyo, tulad na pinagdaanan ng ating kapatid na Rose, ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay? Pagkasama natin ng Panginoon, kakayanin natin yan. Tulad ng sabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya sa ating pagpapaalam, lagi natin sinasabi, ano man ang ating sitwasyon, pagsubok, problema sa buhay, kakayanin yan sapagkat sabay-sabay tayo, Ate Maru at Ate Rose, with Jesus sa ating buhay, we can do it! Maraming salamat mga kaibigan sa pagsama sa amin. We'll see you again next week sa ganito ring oras at estasyon. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.